Ang misis ko ay isang aswang. Ang nakaraan, si Badong at ang kanyang mga tauhan ay narating na ang lupain ng Tartaru. Samantala, sa pagpapatuloy ng kwento, hapon na nang matapos si Nimuel sa pagtatrabaho sa tubuhan. Kaya naman naisipan na niyang umuwi bago magtakip silim dahil nakaramdam na rin siya ng gutom. Habang siya ay naglalakad pa uwi, naisipan niyang dumaan muna sa may isang maliit na talipapa para makabili ng uulamin nila ng hapunan. Habang bumibili si Nimuel, ay pinag-uusapan siya ng mga ilang tao doon dahil sa mga nangyari sa mga nakaraang araw. Naging matunog ang kanyang pangalan sa lugar ng mga aswang, pero marami pa ring mga tao doon na nahihimagaan sa pagkatao niya. Habang naglalakad pa uwi ng bahay si Nimuel, lihim na pinagmamasdan pala siya nila Danilo, ang pinunong aswang sa lugar nila, kasama ang kanyang tauhan habang nakatago sa kakahuyan. Nagtanong ang isang tauhan ni Danilo, "Boss, ano sa tingin mo ang pagkatao ng asawa ni Jenny?" "Hindi ko alam, pero kung iisipin mo, hindi ordinaryo ang kanyang lakas. Kahit siguro ako, hindi ako mananalo kapag naglaban kami." Sagot ni Danilo. "At napansin ko lang, boss, parang tumahimik ang bayan natin simula nung natapos ang digmaan laban kay Badong." Tanong ng isa pa niyang tauhan. Napansin ko rin yan, wika ni Danilo. Pero parang may naglalaro sa isipan ko. Ano na kaya ang ginagawa ng kampo ni Badong? Bakit parang wala siyang ginagawang aksyon? Yun ang inaalala ko. Wika pa ni Danilo. "Mamayang gabi, magsasagawa ako ng pagpupulong sa bulwagan natin. Ipagbigay alam nyo sa ating mga kasapi, lalo na kay Pedring." Sambit ni Danilo. At bigla na nga napaisip ng malalim si Danilo tungkol sa kalagayan ng kanilang bayan. Nag-aalala siya sa kung ano ang binabalak ni Badong. Kinagabihan, habang nasa kwarto ang mag-asawa at nag-uusap ay bigla silang nakarinig ng tila ba mga pagaspas ng mga malalaking ibon. Agad na napatayo si Jenny dahil alam niya sa sarili niya na wakwak umanananggal ang umaaligid sa kanilang bahay. Isa lang ang dahilan kung bakit sila nandito. Dahil ito sa sanggol na anak nila ni Nimuel. Para sa mga nilalang na ito, ang mga sanggol ay napakabangong pagkain para sa kanila. Amoy na amoy nila kahit 1 kilometro pa ang layo. Agad namang sinabihan ni Nimuel ang misis niya na kumalma lang siya at siya na ang bahala. Nakasalubong naman niya ang kanyang tatay, Pedring. "Iho, ako na ang bahala sa labas. Dumito ka lang at samahan mo si Jamie at ang anak mo." Wika ni Pedring. "Tatay, hindi pa ganap na humilom ang sugat niyo. Baka bumukas pa ang sugat niyo. Ako na po bahala. Samahan niyo na lang po si Jenny at ang apo niyo." Sagot naman ni Nimuel. At paglabas ni Nimuel, ay siya namang pagtigil ng mga pagaspas ng mga pakpak na kanina lang ay maingay. At nagsalita si Nimuel. "Oh, bakit kayo natigilan at nagtatago ngayon? Kung ayaw niyong lumabas, ako ang lalapit sa inyo." Wika ni Nimuel. At naglakad si Nimuel ng dahan-dahan papunta sa isang malaking punong kahoy na kung saan ay nakadapo ang mga nilalang. Nakita ni Nimuel ang isa na nakatitig lang sa kanya at lumipat ito sa sanga ng puno. Tumingala siya sa puno at tumakbo
Lumilipad sa mga mata niya ang tatlong mga wakwak na nakangiti pa sa kanya. At bigla na lang lumipad ang tatlong wakwak at nagsimula na nilang sugurin si Nimuel. Agad namang naiwasan ni Nimuel ang ginagawang pag-atake ng mga nilalang. At muli, nagpatuloy lang ang labanan. Hanggang sa nagawang maibagok ni Nimuel ang isa sa kanila at agad naman niya itong ikinamatay. At dahil sa nangyari, natigilan ang dalawang wakwak dahil sa nasaksihan ng kanilang dalawang mata. Naggalit ang dalawa dahil sa pagkamatay ng kanilang kasama at muli silang nagpatuloy sa paglalaban. Ilang sandali pa ay muli na namang pinatay ni Manuel ang isa pang wakwak at naggalit na ang isa pa. Hindi na inisip ng wakwak ang kanyang pagsugod kaya naman nasugatan siya ni Nimuel. Napagtanto ng wakwak na isa rin siya sa mamamatay kapag tinuloy pa niya ang pakikipaglaban. Kaya naman ay agad na siyang tumakas pa para mabuhay. Doon na natapos ang pakikipaglaban ni Nimuel sa gabing yun. Lingid sa kaalaman ng wakwak na kanina ay tumakas, palihim pala siyang sinundan ni Danilo. At dahil sa siya ay sugatan, mababa lang ang kaya niyang liparin. At bigla na lang may tumalon na mga aswang sa kanya at pinagtutulungan siya para hindi makapalag. Bago pa man makapagsalita ang wakwak, agad siyang ginapos ng dalawang aswang at nagsisigaw ang wakwak at nagsabi, "Anong ginagawa niyo? Bakit niyo ako binihag?" Wika ng sugatang wakwak. "Pasensya na, pero may kailangan akong malaman na impormasyon mula sa iyo." Wika ni Danilo na lumabas mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan. "Sige, dalhin siya sa ating bulwagan ngayon. Malaki ang magiging pakinabang niya," sambit ni Danilo. Habang sa bahay naman nila Pedring, agad na niyakap ni Jenny ang kanyang asawa. "Nag-alala ako sa iyo, mahal ko. Baka kung napahano ka na," wika ni Jenny. "Ayos lang ako, mahal ko," sagot naman ni Nimuel. "Hindi ko alam kung bakit nagagawa mong makipagsabayan at makapatay ng aswang, Nimuel. Maraming mga tanong ang gusto ko sanang masagot pero di bali na lang. Ipagkakatiwala ko na lang ang buhay ng pamilya ko sa iyo, Nimuel," wika ni Mang Pedring. Agad naman nagpasalamat si Nimuel sa tatay Pedring niya. Sa bulwagan naman nila Danilo, patuloy ang interogasyon niya sa wakwak na kanilang binihag at nagsalita si Danilo. "Alam kong marami kayong nalalaman na mga wakwak sa kung nasaan ang grupo ni Badong ngayon. Sa himpapawid ang kaharian nyo. Kayo ang mga mata sa kalangitan, kaya alam nyo ang mga nangyayari dito sa kalupaan. Ngayon mamili ka, ang buhay mo o ang impormasyon na gusto ko?" tanong ni Danilo. Samantala, sa wakas at natagpuan na nila Badong ang lugar na kung saan ay tirahan ng mga aswang. At wala nang pag-aalinlangan sa isipan nila Badong na umatras pa. Desidido na sila sa kanilang gagawin. At pagpasok nila sa loob ng gusali ay tila walang nananahanan na mga nilalang sa loob. Pero malaki ang pangamba ni Badong na tila ba may mga matang nakamasid sa kanila. Nakakabingi ang katahimikan. Sa di
inaasahan ay may bigla na lang umalingaw-ngaw na tawanan sa paligid na ikinagulat naman ng grupo ni Badong. At may mga naririnig na silang mga yabag ng mga paa na unti-unting papalapit sa kinaroroonan nila. Napatahimik sila, Badong, at ni hindi sila makakilos sa kinatatayuan nila. Para bang katapusan na nila sa mga oras na yun. Sino kaya ang nilalang na papalapit sa grupo ni Badong? Abangan sa susunod na kabanata.